Ayos yan. Okay, sa mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat. JNK po ang inyong abang lingkod, ang inyong kagaw na laging on the go. Pag-usapan naman natin to mga kababayan, ang pagpapalit po at tila mukhang natauhan na itong si Senator JB Ejercito na hinangaan natin noong mga nakaraang araw. Subalit nalungkot tayo nung malaman natin na ipinagmamalaki pa nitong si Senator Robin Padilla na isa rin si JB Ejercito sa pumirma para pagbawalan o pa-stop ang sinasabing contempt order ni Riza Hontiveros. Subalit mga kababayan, ay biglang-bigla nagbago ang isip nito at kanya pong daw napagtanto na mali ang kanyang ginawa. Kaya po binawi niya ang kanyang pagpirma rito. Pero mga kababayan, ano nga ba ang magiging outcome? Ano nga ba ang kahihinatnan ng pagbaliktad o sabihin natin pag-urong, pagbawi ng pirma ni Senator JB Ejercito dito po sa contempt order ni Kibuloy? Mamaya ay papaliwanag natin yan mga kagaw. Pero ngayon, pag-usapan muna natin itong testimonya ni Senator JB Ejercito. Alright, so ayan, sabay na sabay. Okay, sabi dito mga kababayan, matapos siyasatin ang witness testimonies, JB binawi ang pirma sa objection letter para kay Kibuloy. So matatandaan po natin na itong si Senator Robin Padilla, mga kababayan, ay walang hiya. Pumunta lamang doon sa Senado para mag-object kay Riza Hontiveros. Nag-object na hindi niya po alam ang rulings. Akala niya, pag-object niya, ay hindi na agad matutuloy. Mga kababayan, ang sinasabing contempt order laban kay Kibuloy. Kaya ngayon, siya po ay pinangaralan. Siya lang naman ay nilecturan ni Riza Hontiveros na, oy, matching. Kailangan mong kumalap ng 8 pirma para ako ay pigilan dito sa aking ruling na pagpapakulong dito kay Kibuloy dahil ayaw niyang umattend. Binabastos niya tayo. Binabastos niya ang legislative na kinabibilangan natin. Nagulat pa si Senator Robin Padilla, mga kababayan ko. Ang sabi niya, ganun ba? Chairman? Knight in shining armor na siya di ba? Agad na binawi ni Senator JB Ejercito ang pirma sa written objection para harangin ang contempt order ni Riza Hontiveros laban kay Pastor Apollo Kibuloy matapos daw niyang siyasatin ng facts at testimonya ng mga witness laban sa pastor. Ano kaya yung sinabi ni JB na facts dito mga kababayan? Ano kaya ang kanyang napagtanto? Ano kaya ang kanyang napag-alaman? Okay? Yan ang tingnan natin. Matatandaang nitong Huwebes, Marso 7, ng pangalanan ni Senator Robin Padilla ang 4 niyang mga kapwa-senador na lumagdarin sa written objection kung saan isa na rito si Ejercito. Tuwa na si Robin Padilla, mga kababayan. Diba? Dahil meron na silang 5. Diba? 5 na sila. Kulang, 3 na lang ang kulang. So may pag-asa. Nakikita si Robin Padilla. Diba? Sabi nga niya, kung nandito lang sana si Senator Bato at si Senator Tolentino, ay siguradong hindi ako mahihirapan at siguradong mag-o-object din sila. Aba, dinamay pa yung mga ito, mga kababayan. Hindi nyo ba alam? Malaking kasiraan. Di ba? Kayo, alam nyo yan. Tayo, hindi natin iboboto yung mga pro-Kibuloy, pro-Duterte, at mga pro-China.
So kung lalong-lalo na nakikita natin na sinabi ni Robin, di ba? Na sasali daw itong si Bato o kaya si Tolentino kung sakaling kasali sila sa committee, ay boboto rin sila ng objection. Sila ay mag-object din. Eh di lalo silang mapapahamak. Sharon, kaya nilwari na imbag nga rabi, kanyang kabsat. Ano pang sabi dito ni JB Ejercito, mga kababayan? Sabi dito, pagkatapos nito, naglabas ng pahayag si Ejercito nitong Huwebes ng hapon para ipaliwanag ang naging pagpirma rito. Parang di ko napanood yun ah. Meron ba kayo yan? Pero sabi niya rito, samantala, ito pala. Sorry, nandito na pala. Ayan. Ito. Ito yung paliwanag ni JB Ejercito, mga kababayan, kung bakit siya pumirma. Sabi, nagpaliwanag si Senator JB kung bakit siya pumirma sa written objection kaugnay ng contempt order ni Riza Hontiveros laban kay Pastor. Sa isang payag nitong Huwebes, sinabi ni Ejercito na lumagda siya dahil nakapagsampa na raw ng kaso ang Department of Justice laban kay Kibuloy. So ibig sabihin mga kababayan, siguro iniisip nito na kung sakasakali ay magkakaroon ito ng tinatawag na tawag dito conflict, di ba? Na sub judice. Kasi pag sub judice rule, mga kababayan, exempted po ang legislative. Sabihin natin may nag-iimbestiga in aid of legislation, hindi po sila kasali sa gag order na bawal pag-usapan pag nasa korte na. Exempted to the rules. Exempted ang ginagawang hearing ni Senador Riza Hontiveros. So ibig bang sabihin pala mga kababayan ay hindi po alam ni Senator JB Ejercito na ganon ang proceedings. Ganon ang procedures, di ba? So sabi niya, di ba, sa isang pahayag ng Huwebes, lumagda siya dahil nakapagsampa na raw ng kaso ang Department of Justice. This decision was based on the fact that the DOJ has already pursued charges of sexual abuse and qualified trafficking against Pastor Kibuloy. I believe it is appropriate for the agency to investigate this sensitive issue. Yun na nga. O, kita nyo? Pastor Kibuloy should face the charges before the DOJ to prove his innocence and ensure due process. So naniniwala siya na sa DOJ talaga dapat na harapin yun ni Kibuloy. Dahil nga siguro mga kababayan, kaya niya pumirma siya para hindi na ito maging sagabal doon sa pagharap ni Kibuloy, doon sa mga charges sa kanya, doon sa DOJ. So sabi ko nga, magkakaroon, base kay JB, ito ay magkakaroon ng conflict, mga kababayan. Yun ang naiisip niya, pero mali siya. Matatandaan sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga alegasyon kinakaharap ni Kibuloy at ng KOJC noong Martes, March 5, inihayag ni Hontiveros, chairperson ng Committee or Senate Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality ang ruling na i-contempt si Kibuloy. Pinapaaresto na rin ng senadora ang pastor matapos nitong muling hindi dumalo sa pagdinig ng Senado. Samantala, sa naturang pagdinig ay harapang ipinahayag ni Padilla ang kanyang pagtutol sa ruling ni Hontiveros. Walong pirma naman daw mula sa mga miyembro ng committee ang kinakailangan para mapawalang bisa ang pagkontempt. Ito nga na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pero dito sa paliwanag ni JB Ejercito, mga kababayan, hindi man masyadong inelaborate, pero kaya ko pong sabihin na kanyang inaalala dito ay baka magkaroon ng subjudice. Subjudice rule na maapektuhan po yung mga charges dito kay Kibuloy, diba? Dahil nakasampa na ito sa DOJ. Pero dyan sa subjudice, kahit nasa korte na yan, pinag-uusapan na yan,
mga kababayan, kung natatandaan nyo, yung mga nagpupunta dyan, sinasabi nila, I invoke my rights against incrimination, self-incrimination. Diba? Sinasabi nila, o pag tinatanong, bakit? Bakit sinasabi mo yan? Ang sasagot nila, kasi po nandun na sa korte yung aming kaso naka-file na. Ano sasabihin ng mga committee member? Sasabihin nila, hindi kayo kasama doon, hindi kayo sakop ng gag order na kailangan pag pinag-uusapan na sa korte, hindi na dapat pag-uusapan sa labas. Hindi na po sila kasama doon, mga kababayan. Wala silang sa gag order. Okay? They were not included in there. That's why, itong si JB Ejercito ay nagpalit ng kanyang pagsang-ayon kay Robin Padilla. At malamang, sabi ko nga, sorry, baka nabudol ito si JB Ejercito sa pagpapaliwanag ni Robin Padilla. Alam nyo naman, di ba? Pag nagaling sa pelikula, marunong mambola, baka nabola din. Pero, ang kagandahan doon sa ginawa ni JB Ejercito, he saved his ass. Opo, mga kababayan, na-redeem at na-regain niya po ang kanyang dignidad, ang kanyang dignity. Dahil lahat ng mga tao o lahat ng mga senador, including yan si Papalina, si Robin Padilla, si Villar, at itong si Bongo, sigurado may kahihinatnan yan. Diba? Wala nang, mananalo lang yan. The only way na manalo yan, wala silang kalaban, maniwala kayo. Pero pag yung mga tao na yan, alam na natin, lalong bumaba yung kanilang credibility, lalong bumaba ang tingin ng tao sa kanila dahil sa kanilang mga pinaggagawa. At si JP, dahil pumirma siya, kita nyo naman, malamang sa malamang, maraming tao, kamag-anak, kaibigan ang nagsabi sa kanya na pinagtatawanan ka na ngayon ng taong bayan dahil sa desisyon mo. Kumampi ka sa isang rapist. At kahiya-hiya kayo. Paano na ang ngayon ang Senado? Sabihin nilang mga tao sa kanila. Kung ganyan na lang ang gagawin nyo na pagbibigyan nyo at susundin ninyo at hindi nyo kayang ipakulong, ang tao na yan, malamang marami ang gagaya. Marami ang tao na sasabihin nila, hindi nyo nga pinapansin si Kibuloy Diba? Kami pa. Kung may karapatan si Kibuloy, may karapatan din kami. Shoutout po kay Armeyas World TV. May echo ba? Yan lang yung paraan ko, mga kababayan, para yan lang yung paraan ko para marinig nyo ako Kasi kung walang echo, baka hindi nyo ako marinig. Diba? Sabihin nyo na naman, wala na naman akong boses dito, mahina na naman. Pero sana maayos yung aking live stream ngayon. Sabi niya, JB na kuryente sa sariling parma. Takot malaglag ulit bilang senador. Pare, mga kababayan, na kuryente talaga itong si Senator JB Ejercito dahil nakita niya siguro ang epekto. Di ba? Nakita niya ang epekto ng pagsang-ayon niya kay Robin Padilla, which is ikapapahamak at ikalalaglag niya sa Kumunoy. Di ba? Liza Hernandez, sana dumating na ang ICC, mag-election na, di na siya makatakbo. Sino yan? Si Duterte ba, mga kababayan? Ma'am Liza Hernandez? Sorry, hindi ko na-gets Ito naman, si Pambansang Angkol, nandito rin. Ang kaso niya, nasa DOJ na, that's it. Nako! Alam mo, Brad, sa totoo lang, maling-mali ka dyan
That is not the case na ang kaso niya ay nasa DOJ na. 'Di ba? Paano yung mga kababayan? Ito pagpapaliwanag ko lang sa iyo, kapatid, ha. Hindi kita binabanatan dito, pero mali ata ay ang kinakampihan mo. Kumakampi ka kay Kibuloy na isang allegedly, mga kababayan, o baka hindi mo pa naririnig yung kanyang voice recorded kanina, voice recording, na sinasabi niya dun sa mga babae na sila ay nakalaan lang para sa kanya, para sa katawan niya. Diba? Para gamitin niya. At pag tumakas, mga kababayan, ay kanyang ipapapatay. Pasusundan niya sa kanyang angel of death. Ngayon, yung sinasabi mo, pambansang angkol, Ilocano pa man din to, mga kababayan, na kung nasa DOJ na, ibig sabihin hindi na pwedeng pag-usapan. Yan nga yung yan nga yung sinasabi ni JB Ejercito. Akala niya, mga kababayan, pag nasa DOJ na yung kaso, nasa korte na, ay hindi na pwedeng pag-usapan dito sa Senado kasi magkakaroon ng problema through sub judice. Pero, mga kababayan, diba? Pero, mga kababayan ko, kaya ginagawa po yan na magkaroon ng investigation or inquiry in aid of legislation. Again, ulitin ko sa mga hindi nakakaintindi dyan, mga hindi open ang mga utak. Diba? Dahil unang-una, mga kababayan, paano sasabihin ng amo mo, pambansang angkol, diba? Itong si Aimee, na siya ay pinagtutulungan, si Kibuloy. Diba? Wala nga Si Risa Hontiveros lang ang nandun. O sino talaga ang totoong kumukuyog? Diba? Kinukuyog nila si Risa. Hindi man lang nila binigyan ng pagkakataon. Hindi man lang nila pinaharap doon sa Senado itong si Kibuloy. Samantalang, presidente si Erap, vice president, dati umattend dyan, senador umattend dyan, pero si Kibuloy, mga kababayan, he is not above the president, he is not above the senator, he is not above the vice president. Pero bakit hindi siya uma-attend? Kung wala siyang kasalanan, then he should, defend himself. Ganun lang kabilis yun. Mahirap ba patunayan? Ganun ba kahirap, angkol? Yan ang baluktot, mga kababayan. Baluktot. Wala tayong pinag-uusapan sa survey, kahit ang survey mo Sablay din yan Sino ba ang nagpapasurvey? Diba? Sino nagpapasurvey? Sino may-ari ng survey company? Sino ang mga sinurvey? Diba? Yan ang tanong dyan. Nako, huwag ako. Bata ka pa, oy. Alin Arsena, sir, ano kaya ang reaction ni Robin Padilla? Di nalamangan ng matching. Diba? Nalamangan ng matching, ang matching naiisahan din. Okay, mga kababayan, eto, balik tayo. Okay, ha? Balikan natin yung kagandahan ng ginawa ni JB Ejercito. Okay, mga kababayan, ilan na ngayon ang ang pumirma? Ilan na po ang pumirma? Ang pumirma po si Robin, si Aimee, etong si Bongo, at itong si Cynthia Villar. Okay, 4 po sila. Tapos tatlo rito, si Grace po, si Tulpo, at si Ejercito, so plus si Risa. So 4 versus 4, 'di ba? Ang hindi na lang dito natin naririnig, mga kababayan, si Nancy Binay, Pia Cayetano, at itong si Mark Villar. So tatatlo na lang. 'Di ba? Ilan ba ang kailangan para hindi matuloy ang contempt order ni Riza Hontiveros? 8. So kahit makuha ni Robin, si Nancy Binay, si Cayetano, nakaalyado ni Duterte, hindi ko alam kung PDP laban pa to, si Mark Villar, mga kababayan, na anak ni Cynthia. Kung sila man ay bumoto
nang sila ay in favor na hindi makontempt, hindi makulong sa Senado itong si Kibuloy, talo pa rin sila kasi ang total 7 lang. Ang kailangan, ayon sa rules, 8 miyembro, mga kababayan, 8 miyembro ng committee ang dapat nilang makuha. So, ano kayang nararamdaman ni Robin? Simple. Nalabangan ng matching, ang matching na paglalalangan din. Ito sabihin matalino, kasi hindi naman siya matalino. May kaso na si Q sa DOJ doon ang tamang venue para sagutin ang mga paratang sa kanya. Senate can no longer extract info from Q about the criminal allegations against him. It will only disincriminate him, hence no need to go to Senate, no need to cite. Mga kababayan, huwag tayong magpaligaw sa mga ito, ha? Hindi tayo magpapaligaw sa mga ito. Ito, kaibigan ko to si Pambansang Angkol, pero hindi ko ito kinakampihan pagdating sa bagay na to. Diba? Unang-una, mga kababayan, alam po natin ang separation of powers ng branches of the government. Hindi sila nagsasapawan. At ang korte, which is the judiciary, sila po ay pumapayag. Sila po ay mayroon silang signal o go signal para magsagawa ng in aid of legislation. Diba? Again, ang in aid of legislation, sinasabi po natin, mga kababayan, kaya ginagawa ito is to amend, to determine if there will be or if there is or if there are things that need to change in this current law that we have. Diba? Para in the future, hindi na po kailangan o hindi na magaya sa mga ganitong pangyayari. If you said so, that if there are cases already filed in court, ay hindi na pwedeng magkaroon ng tinatawag natin na inquiry in aid of legislation or investigation in aid of legislation. Therefore, mga kababayan, di sana noon pa lang kaya Police Sergeant Mayo, kilala mo naman siguro yan, meron ng mga naka-file sa korte pero tinawag pa rin dyan sa Senate. Sino pa, mga kababayan? Yung mga pulis na mayroon na, yung pulis na dito sa may Laguna, yung pulis na dito sa may Taytay, na lahat yan ay may kaso na doon sa korte. Pero pinapatawag pa rin sila pagdating dyan sa inquiry in aid of legislation. Diba? At malaking tulong yan. Malaking tulong sa ginagawang pag-iimbestiga ng korte. Again, mga kababayan, it will not going to be a conflict doon sa ginagawa sa DOJ because ito sila mismo ang nagpanukala, sila mismo pumapayag, 'di ba? Sa ginagawa po ng ating mga legislator na magkaroon ng inquiry in aid of legislation. Yan po ay may pahintulot. So hindi natin pwedeng sabihin na ang tamang venue ay DOJ. At dun sa sinasabi ni Amy na wala po tayong karapatan o sinasabi niya wala akong nakikita ang in aid of legislation dyan. How do you say so that there is no in aid of legislation? Kung hindi mo nga ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka nga uma-attend sa hearing. You contradict, you oppose your committee, mga kababayan, you should be resigned on that position. Diba?
Di ba, mga kababayan? At isa pa, tingnan nyo ha, ito pa tingnan nyo. Alam mo, Uncle, may pagka ano ka rin, ano, may pagka ungas-ungas ka rin. Isipin mo ha, Brad, tingnan mo, may contempt. Bakit mako-contempt? Umattend doon. Sige nga, paano mako-contempt? Umattend, di ba? At saka, na-contempt si Mayo. Na-contempt din yung mga pulis. Ano sinasabi mo? Yung nangyari na bypass, yung sinasabi nilang bypass doon sa Taytay, yung sinasabi nilang bypass doon sa Laguna, na-contempt yung mga yun. Yung balik tayo doon sa sinasabi ni Amy, na wala daw in aid of legislation. Paano mo nasasabi, how do you go, how you will determine kung ito ay may in aid of legislation, mga kababayan? Paano ka makakapag-propose ng mga pag-amyenda dito sa ating existing law? Diba? Dapat marinig mo ang bawat side. But the reason why wala kayong nakikita kasi hindi nyo pinapa-attend si Kibuloy. And mismo kayo na kasapi ng committee ay hindi kayo sumasali. Hindi kayo nakikipag-cooperate dun sa committee nyo. Instead, inu-oppose nyo pa. Diba? So, ibig sabihin, mga kababayan, wala talaga kayong makikita, lalo na kung sarado ang utak ninyo, kagaya mo. Diba? Ganun lang yun, Brad. Diba? Paano ka may makikita kung sa umpisang-umpisa pa lang, against ka na? Sabi ni Amy, pinakikinggan niya daw lahat ng mga nagsasalita. May mga nagpapatotoo daw. Pinakinggan niya ba yung mga voice recording? Sabihin na naman hindi, gawa-gawa lang yan. Hindi yan si Kibuloy. Kayang-kaya nang gawin yan. Dexter Bautista, baliw yan si Amy. Shout out muna, boss G, dito sa Korea. Yun, diba? At kay Ma'am Debbie Pahardo, naimbag nga rabi kada kayo amin kagaw. Naudi manin. Okay lang yan, walang problema, may team replay naman diba? Medyo nagkakaanuhan lang kami ng aking kaibigan na si Pambansang Angkol. Walang problema yan, di ba? Kaya lang nasa kabilang side kasi. Pero ganun pa man, kahit nasa kabilang side, kailangan natin ipaliwanag at kailangan natin disagreehan ang kanyang mga sinasabi. Hindi pwedeng uuhan lang natin ng uuhan. Di ba? Mga kababayan, simple lang naman yan. Ulitin ko lang. Kung hindi natin kailangan ng Senado pagdating sa mga kaso, pag may kaso na dyan, hindi na kailangan ng senador, ng mga komite para magkaroon ng investigation in aid of legislation, tanggalin na natin yung Senado. Total, yung mga senador na yan, di ba? Sila lang naman ang talagang pumipigil sa lahat ng mga pwedeng mangyari. The only chance na pagbabago sa bansa natin, sila ang unang pumipigil, sila unang sagabal itong mga to. Naku sana, mga kababayan, etong si Amy, yung mga yan si Robin, dapat ang inuuna nila yung West Philippine Sea. Dapat yan ang inuuna nila Dahil yan, lahat yan tayo ang tatamaan. Si Kibuloy, isang tao lang. At saka, tingnan nyo, isipin nyo, si Kibuloy, mga kababayan, hindi natin binoto. Diba? Sila ay binoto natin, sila Robin Padilla. So dapat ang paglingkuran nila, taong bayan, hindi ilang tao lamang. Sabi ni Armeas World TV, kalma ka lang kago. Focus ka na lang sa balag mo. Okay, salamat po. Hindi naman, focus naman. Medyo sinasagot ko lang yung kaibigan natin dito na si Pambansang Angkol. Ganun lang yun kasi ganito yan, mga kababayan. Hindi ko pwedeng, eto maayos naman siya maayos naman. Nagtatanong, may question mark, na kahit na alam natin talaga nasa kabilang side siya, nangaasar din to. Pero tayo, dahil hindi naman niya tayo minumura at kakilala ko rin naman to, sasagutin natin. Kasi kung hindi po natin sasagutin yan, it only say na hindi natin kayang panindigan yung sinasabi natin. Now, dahil sinasagot ko siya,
kaya ko pong panindigan yung sinasabi ko. Kaya ko pong labanan yung kanyang mga tanong. Di ba? Tungkol sa contempt order, lahat naman yun na contempt eh. Itong mga senador, yung presidente na sinasabi niya siguro, at yung mga congressmen, at kung sino-sino pa, mga kababayan, hindi daw na contempt. Hindi na contempt. Okay, hindi na contempt, pero my question is, umattend ba sila? Umattend sila, di ba? So, ibig sabihin, pinatawag sila ng Senate, o kung sino man legislator nagpatawag sa kanila, sila ay walang takot na humaharap. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Ang pagkakaiba nun, mga kababayan, sila ginawang state, sabihin natin sila ay resource person. Ngayon, itong si Kibuloy, siya ang inaakusahan. Di ba? Ang gusto kasi ata nilang mangyari, lalong-lalo na yung mga senador, no? Lalong-lalo na ngayon, di ba? Siyempre, ano daw, sabi ni Amy, wag nyo naman kasing wag nyo naman gawing, wag nyong apihin. Itong si Pastor Apollo Kibuloy, mabait siya sa atin, sa inyo lang. Diba? Ay doon sa mga taong inalipusta niya, doon sa mga taong winalanghiya niya, di ba? O, sino ang nakakaalam ng totoo sa hindi? Ang sagot ko dyan, kung hindi natin alam pare-parehas, mas maganda mapakinggan natin. Anong gusto nyo mangyari? Doon sa korte, na natulog ng 7 taon, 4 hanggang 7 taon na natulog nung panahon ni Duterte? Sige nga, sagutin nyo nga ako. Kaya nga, ginagawa ni Risa Hontiveros, mga kababayan, ako sa sarili kong insight. The reason why itong si Risa Hontiveros, ito ay dinala niya sa Senado, simple mga kababayan. Kasi noong ito ay dinala sa Davao, di ba? Dinala sa Davao. Walang nangyari. Binasura ng prosecutor's office. Nag-request ng review, di ba? Review itong mga witnesses. Tapos natulog lang. So ibig sabihin mga kababayan, ang lumalabas dito, palakasan system. Ngayon, ang gusto ni Riza, palagay ko hindi kami nagkakausap, wala akong alam sa kanya, hindi niya ako kilala, hindi ko siya kilala. Kilala ko siya syempre sa pagiging senador niya. Diba? Pero mga kababayan, sa nakikita ko dyan, kaya niya dinala sa Senado is para makita ng taong bayan, para marinig ng taong bayan. Pag nakatutok ang taong bayan, alam natin, lahat ang mata ng tao nakatutok sa social media. So pag nakatutok sa social media, hindi basta-basta makakapagsinungaling. Hindi mawawala sa isip ng tao yan. Magmamanifest. Diba? O sabihin natin, ito ay talagang mananatili sa utak ng mga tao. So mababantayan. Sa madaling sabi, mga kababayan, magkahiyaan na sa magkahiyaan, pero sigurado tayo, marami ang makakaalam. Wala akong pakialam kung malakas si Risa ngayon pambansang angkol. Ang mahalaga dyan, tumatayo siya para sa mga biktima. Anong gusto mo? Yung kapatid mo rin mabiktima? Anong lang? Paano kaya ang magiging feeling mo pag kapatid mo din ang nayakag sa ganito? Diba? Ang gusto lang naman natin, mapakinggan si pastor. Ang gusto lang naman natin, malaman at madinig kung ano ang kanyang mga sasabihin. Diba? May masama ba doon? Wala naman Kung wala siyang kasalanan, he should face before the committee of the Senate. Hindi natin tinitingnan dito ang kulay. Hindi natin tinitingnan kung sino yan. Si Risa nga, kinakalaban ko yan pagdating doon sa, doon sa Chacha Dahil anti-Chacha yan. Napanood mo ba yung vlog ko na yon? Na kinukulata ko siya? So, ibig sabihin mga kababayan, tayo ay walang kinakampihan. Basta hindi natin gusto yung kanyang ginagawa,
titirahin. Diba? In a constructive way. Pag tama, kampihan. Alam nga naman kampihan ko ang rapist. Ang dami ko ng mga narinig. At ikaw, pambansang Uncle Boss, di ba? Hindi mo kasi alam. Ako, marami akong kakilala na member ng SMNI. Di ba? Mga member ng SMNI na dating nagtatrabaho dyan, mga field reporter, at totoo, hindi sila pinapasahuran. Bawal silang makipag-nobyo, nobya. Diba? At nung umalis itong isa, tapos yung iba pa naming kakilala, anong ginawa? Kinasuhan pa ng pagnanakaw. Kung gaano kalupit. Ayaw nila kasi. Kaya ang ginawa nung kaibigan namin, kakilala namin, hindi na lang nagsalita. Dahil natatakot eh. Pero yun ang totoo. Dahil gusto niya ng mag-asawa, mabuti na lang kamo, lalaki siya. At wala siya sa inner circle. Hindi siya pastoral. Dahil pag nagkataon pastoral siya, nasa inner circle siya, ay malamang pinababantayan na rin siya o pinasusubaybayan sa angel of death. Diba? Ganun lang yun. Mga kababayan, hindi natin pwedeng kampihan, hindi natin pwedeng kondenahin. Ganito na lang, ang maganda dyan, kanya-kanya tayo, di ba? Walang pakialamanan. Hindi ko nga kayo pinakikialaman eh. Pero kung pumasok ka dito, nagtatanong ka, natural, sasagutin kita. Maayos naman eh. Hindi naman siya kahit ang dating nangiinsulto, maayos pa rin. Mga kababayan, hindi naman niya ako minumura. Di ba? Paggalang pa rin, respeto. Kaibigan ko to eh. Hindi ako galit sa'yo, kaya nga sinasagot ko eh. Dahil kung galit ako sa'yo, blinak na kita dito. Hindi ako galit sa'yo, Brad. Magkakaiba tayo ng side. Ginagalang ko yung side mo, pero galangin mo rin yung side namin. Unang-una, yung kapakanan, yung hinahanap namin dito, yung hustisya para dun sa mga biktima. Diba? Hindi mo ba sila bibigyan ng pagkakataon para makapagpaliwanag, mahingi yung suggestion o mahingi yung explanation ng taong inihahabla nila? Diba? Nangihingi sila ng wag daw magtakip ng mukha. Lumabas na, 2 hindi nagtatakip ng mukha. O, si Kibuloy, nasan na? Diba? Wala naman ako sinabing bawal magtanong, Brad eh. Wala akong sinabing gano'n. Sinasagot nga kita eh. Ay nako. Dexter Bautista, para di na kayo magtalo, ikulong na si Kibulok. Alam nyo, mga kababayan, wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa si Kibuloy na hindi makulong. Makukulong po yan, makukontempt. Kaya lang, makukontempt, diba? Makukontempt. Hindi lang natin alam kung mahuhuli kasi nagtatago yan. Pero tingnan natin ang bagsik. Tingnan natin kung gaano siya kagaling magtago. Diba? Nagkakapatong-patong na ang kaso niya. Ngayon, lumabas na rin ang kanyang red notice sa Interpol. Ang kanyang warrant of arrest, mga kababayan. So, hindi na siya basta-basta makakapagtago. Madali na siyang mahagilap ngayon. Diba? Pero sana, I'm hoping na hindi magaya kay Bantag, hindi magaya ito kay Tebes. Diba? Sana ganun. Hindi mangyari yung mga bagay na yon. Sana talagang kumilos po ang ating gobyerno, mga kababayan, sa mga bagay na ito. Dahil wala naman, hindi ako naniniwala sa sinasabi nila na kinukuyog si Kibuloy. Dahil kung kinukuyog, mga kababayan, ang liliit na tao nung nag-aakusa sa kanila, ang liliit, paano sila kukuyugin? Eh sila nga, kung makapagmura sila doon sa mga tao, yun, napakatindi. Pero yung mga tao, umiiyak lang. Alright, so mga kababayan, ako po ay magpapaalam na sa inyo at matutulog na po tayo. Pasado 12:00 na. Thank you so much sa mga nanatili, sa lahat ng mga nagtanong. Thank you rin po
sa ating lahat. Maraming salamat at kita-kita tayo bukas. Maaga pa kasi tayo at may mga lakad mga kababayan, no? Thank you so much po muli at sa susunod, kita-kits. Bye-bye.